Naisip nyo na ba kung bakit sa dami ng ospital at doktor, tila parami pa rin ng parami ang nagkakasakit ng stroke at cancer. Parang ang daming kaibigan o kamag-anak natin ang unti-unting tinatamaan ng mga karamdaman na ito kahit pa sinusubukan nilang maging malusog. Ang sakit sa puso na makita ang ating mga mahal sa buhay na nahirapan, na nasa ospital, at ang bigat ng gastusin na kaakibat nito. Nakakapanghina, di ba? Ang nakakagulat, ang tila nagtatagong katotohanan ay simple lang pala, at ang nagbunyag nito ay isang 86 anyos na doktor na nakita na ang lahat sa kanyang matagal na serbisyo sa medisina. Hindi ito tungkol sa komplikadong gamot o mamahaling treatment. Ito ay tungkol sa isang nakasanayan nating gawin na unti-unting sumisira sa ating katawan. Isang ugali na tila binabalewala o sadyang hindi lang binibigyang pansin ng karamihan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang lihim na ito at kung paano nyo ito tuluyang iiwan para maiwasan ang stroke at cancer na siyang inilalantad ng ating matandang doktor. Manatili hanggang dulo dahil may ibubunyag akong mas nakakagulat pa na magpapabago ng inyong pananaw sa kalusugan. Ano nga ba ang sikretong ito na ibinunyag ng ating 86 anyos na doktor? Ang sabi niya, ang pinakamalaking banta sa ating kalusugan, lalo na sa mga kababayan nating nasa edad 60 pataas, ay ang patuloy na pagkonsumo ng mga pagkaing lubang na proseso, mga pagkaing puno ng pinong asukal at hindi malusob na taba na naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang matandang doktor na ito na matagal nang nagpapayo at nagmamalasakit sa mga pasyente ay nagsabi na ang mga pagkain ito ay hindi talaga pagkain makakapagbigay sustansiya sa atin, kundi mga halo-halong chemical na unti-unting nagpapahina at nagkakasakit sa ating mga katawan. Bakit tila hindi gaanong binibigyang diin ito sa mga ospital? Marahil dahil mas nakatuon ang sistema sa paggamot ng sakit kaysa sa pag-iwas dito. Mas madali kasing bigyan ng gamot ang isang taong may sakit kaysa turuan silang baguhin ang kanilang buong pamumuhay. Ang industriya ng pagkain ay malaki rin ang papel dito dahil patuloy silang nagpo-produce ng mga masasarap ngunit hindi masusustansyang pagkain na madaling bilhin at ihanda. Unang bahagi ng ugaling ito na kailangan nating iwasan ay ang labis na pagkonsumo ng asukal. Alam kong mahilig tayo sa matatamis mula sa umagahan nating kape na may gatas at asukal hanggang sa mga kakanin at merienda sa hapon. Ngunit ang asukal, lalo na ang pinrosesong asukal, ay parang lason sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng labis na asukal, mabilis na tumataas ang ating blood sugar na nagiging sanhi ng pamamaga sa loob ng ating katawan. Ang pamamaga ay ugat ng halos lahat ng malalang sakit kasama na ang stroke at cancer. Ayon sa doktor, ang mga selul ng cancer ay mahilig sa asukal. Ginagamit nila ito bilang gasolina para lumaki at dumami. Kaya kung binubusog natin ang ating katawan ng asukal, para na rin nating pinapakain ang mga masasamang selula. Ano ang pwede nating gawin? Simulan natin sa pagbabawas ng mga inuming matatamis. Ang soft drinks, sweetened juices at maging ang ilang coffee concoctions na popular na yon ay puno ng asukal. Subukang palitan ang mga ito ng tubig, unsweetened tea o kaya tubig na may hiwa ng lemon o pipino. Hindi mo kailangang biglayin ng pagbabago. Unti-unti. Kung umiinom ka ng 2 baso ng soft drink sa isang araw, gawin mo munang isa, tapos kalahati, hanggang sa tuluyan mong maiwasan. Sa mga tinapay at packaged goods, basahin ang label. Magugulat ka sa dami ng asukal na nakatago sa mga pagkain akala mo ay hindi matamis. Sa halip na matamis na pandesal, subukan ng whole wheat bread at lagyan ng natural na peanut butter na walang asukal o sariwang prutas. Masarap at mas nakakabusog pa. Ang maliit na pagbabagong ito ay may malaking epekto sa iyong kalusugan sa katagalan. Ang pangalawang aspeto ng ugaling ito na kailangan nating tingnan
ay ang pagkonsumo ng mga pinrosesong carbohydrates at pinongbutil. Sa Pilipinas, ang bigas ang ating pangunahing pagkain. Ngunit ang puting bigas, instant noodles, at puting tinapay ay mabilis ding nagko-convert sa asukal sa ating katawan. Kapag kinain natin ang mga ito, mabilis na tumataas ang ating blood sugar na nagiging sani ng biglaang pagbaba nito pagkatapos. Ang ganitong pagbabago sa blood sugar ay nakakasira sa ating pancreas at nagpapataas ng risk sa diabetes na isang malaking factor din sa stroke at cancer. Solusyon? Daan-daan nating lumipat sa mas masusustansyang carbohydrates. Subukang isama ang brown rice sa inyong diet o kaya'y haluan ang puting bigas ng kaunting brown rice. Kung hindi ka sanay sa brown rice, mayroon ding red rice o black rice na mas mabagal i-digest at mas maraming fiber. Bukod sa bigas, pwede rin tayong mag-explore ng ibang ugat gulay tulad ng kamote o gabi bilang kapalit ng kanin. Ang mga ito ay puno ng fiber at bitamina na makakatulong sa ating panunaw at pangkalahatang kalusugan. Sa halip na instant noodles na puno ng sodium at preservatives, subukang magluto ng sariling sopas na may sariwang gulay at lean meat. Masarap, masustansiya, at mas nakakabusog. Hindi mo kailangang iwasan ng tuluyan ang mga paborito mong pagkain, kundi hanapin ang mas malusog na alternatibo o bawasan ang pagkonsumo nito. Ang pagiging mindful sa ating kinakain ay isang malaking hakbang tungo sa pag-iwas sa sakit. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangatlong aspeto ng ugaling ito, ang hindi malusog na taba at ang labis na pagkonsumo ng prito. Sa ating kultura, mahilig tayo sa prito, di ba? Fried chicken, fried fish, pork chop, napakaraming pagkain natin ang niluluto sa mantika. Ngunit ang matandang doktor ay nagbabala tungkol sa mga trans fats at sa ilang klase ng vegetable oils na labis na naproseso. Ang mga ito, kapag pinainit ng husto, ay lumilika na mga mapaminsalang sangkap sa ating katawan na nagiging sanhi ng pamamaga at nakakapinsala sa ating puso at ugat. Ang pamamaga na ito ay direktang konektado sa pagtaas ng pangalid ng stroke at cancer. Ang payo ng doktor ay bawasan ang pagprito at mas bigyang pansin ang ibang paraan ng pagluluto. Sa halip na iprito, bakit hindi subukan ang pagbe-bake, pag-steaming o pag-iihaw? Kung mahilig ka sa manok, subukan ang inihaw na manok sa halip na fried chicken. Kung isda, pwedeng paksiw o pinamalhan. Mas lumalabas pa ang natural na lasa ng pagkain at mas masustansya pa. Kung gagamit naman ng mantika, gumamit ng mas malusog na uri tulad ng olive oil para sa mga salads o light sautéing at coconut oil sa katamtamang dami para sa mga lutong Filipino na kailangan ng mantika. Ang susi ay ang pagbabawas, hindi ang pagbabawal ng tuluyan. Isipin mo, ang bawat pagpipili mo ng mas malusog na paraan ng pagluluto ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan at isang pag-iwas sa mga sakit na nakakatakot. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong baguhin ang lahat sa isang iglap, ngunit ang maliit na pagbabago sa iyong pagluluto ay magkakaroon ng malaking benepisyo sa katagalan. Ang ikaapat na puntong tinalakay ng doktor ay ang takulangan ng tunay at buong pagkain sa ating diet, na kadalasang resulta ng pagpupuno natin sa ating tiyan ng mga naprosesong pagkain. Kapag ang tiyan natin ay puno ng junk food, wala nang espasyo para sa mga pagkaing mayaman sa sustansya tulad ng sariwang prutas, gulay at buong butil. Ang mga pagkaing ito ang tunay na gamot ng ating katawan. Sila ang nagbibigay ng bitamina, mineral at antioxidants na kailangan natin para labanan ang sakit at panatiling malusog ang ating mga selula. Kung kulang tayo sa mga ito, humihina ang ating immune system at mas madali tayong kapitan ng sakit. Ang payo ng doktor ay eat the rainbow o kumain ng sari-saring kulay ng gulay at prutas araw-araw. Magsimulang magdagdag ng mas maraming gulay sa bawat pagkain. Malunggay sa sabaw, kangkong sa adobo, pechay sa noodles. Maraming paraan para isama ang gulay sa ating paboritong lutuin. Pumunta sa palengke at bumili ng mga sariwang ani na available sa inyong lugar. Mas mura na, mas masustansya pa. Sa halip na magmerienda ng biskwit o chichirya, subukang kumain ng saging, mangga
papaya o anumang seasonal na prutas. Hindi lang ito masarap, mas nakakabusog din at nagbibigay ng natural na enerhiya. Ang pagbabalik sa mga pagkain, likas at walang halo ang susi sa pagpapalakas ng ating katawan laban sa mga banta ng stroke at cancer. Panghuli, bagaman hindi ito direktang pagkain, ang ugali ng pagiging palaging nakaupo o ang sedentary lifestyle ay malaking salik din na nagpapalala sa epekto ng hindi malusog na pagkain. Ang sabi ng doktor, kahit gaano pa kaganda ang iyong kinakain, kung hindi ka naman kumikilos, hinahadlangan mo ang kakayahan ng iyong katawan na gamitin ang mga sustansya at ilabas ang mga toxins. Ang pagiging sedentary ay nagpapabagal sa ating metabolismo at nakakapinsala sa sirkulasyon ng dugo na nagpapataas ng panganib sa obesity, diabetes at sakit sa puso, mga kondisyon na precursor ng stroke at cancer. Hindi mo kailangang maging isang atleta para maging aktibo. Ang simpleng paggalaw araw-araw ay sapat na. Maglaan ng 30 minuto sa isang araw para maglakad-lakad sa labas, sa parke, o kahit sa loob lang ng bahay. Kung nanonood ka ng TV, tumayo at mag-stretch tuwing komersyal. Kung nagluluto ka, sumayaw habang naghihintay ng pagkaluto. Ang pag-aalaga ng halaman, paglilinis ng bahay at paglalaro sa mga apo ay mga paraan din ng paggalaw. Ang matandang doktor ay nagbahagi ng kwento na mayroon siyang pasyente na dating halos hindi na makabangon dahil sa sakit, ngunit unti-unting lumakad sa loob ng kanilang bahay. At ngayon ay nakakapag-aral na ng Zumba. Ang susi ay ang paghahanap ng mga gawain na gusto mo at pagsasama nito sa iyong pang-araw-araw na routine. Ang bawat hakbang, bawat galaw ay isang pamumuhunan sa iyong malusog na hinaharap. Tandaan, hindi kailangan maging marahas ang pagbabago, kundi maging consistent at dahan-dahan. Kaya, sa madaling salita, ang sikreto na ibinunyag ng ating open 6 anyos na doktor ay hindi tungkol sa magic pill o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga simpleng pamamaraan ng pamumuhay at pagkain, mga paraan na ginagawa pa marahil ng ating mga lola at lolo noon. Ang pag-iwas sa labis na asukal at pinrosesong pagkain, ang pagbabawas ng hindi malusog na taba at pagprito, ang pagdaragdag ng mas maraming sariwang gulay at prutas, at ang pagiging aktibo sa bawat araw. Hindi ito pagmamadali at lalong hindi ito tungkol sa pagbabawal ng lahat. Ito ay tungkol sa maliliit na pagbabago na may malaking epekto. Isipin mo, ang doktor na ito ay nakakita na ng mga dekada ng medical na pag-unlad mula sa mga bagong gamot hanggang sa mga makabagong teknolohiya. Muli sa lahat ng yon, naintindihan niya na ang pinaka-epektibong gamot ay madalas ang pinakasimple, ang mga bagay na minsan ay nakakalimutan na natin. Ito ay ang kaalaman na hindi komplikado, hindi mahal at nasa kamay natin. Ang kapangyarihan upang maprotektahan ang ating sarili mula sa stroke at cancer ay nasa ating mga pagpili araw-araw. Nais kong marinig ang inyong mga salobin. Ano ang isa sa mga habit na ito na sa tingin ninyo ay kaya nyo simulan agad? Ibahagi sa comment section sa ibaba at magtulungan tayo bilang isang komunidad. Ang bawat kwento, bawat pagbabago ay inspirasyon para sa iba. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot ang like button at mag-subscribe para sa marami pang ganitong uri ng payo na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. Ang layunin natin dito ay tulungan ang bawat isa na magkaroon ng mas mahaba at mas masayang buhay at para malabanan ang mga sakit na tila nagiging normal na lang sa ating lipunan. Tandaan, nasa kamay ninyo ang kapangyarihan upang magkaroon ng mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Mamukay ng buo sa bawat edad hanggang sa muli nating pagkikita.